may ibubuga siya guys. Isang piga mo lang po sa throttle, bigay agad siya ng power. So okay na okay siya sa mga city ride. So kaya makapagsabayan sa mga motor, sa mga sasakyan. Overtake natin to. Ayun guys, so CCU. So 1 week mo siya bago i-charge. Suggested rin po ito sa mga babae, kaya rin po i-drive ito ng mga babae. Goods na goods to guys, pag viewers na goods wala pong problema. So ayun guys, test drive and driving experience tayo ngayon kay NXT Silo Pro. Ngayon po naka-gear 1 tayo. Sa panel po is naka 40, takbong 40. Pero dito sa ating GPS, ayan, 35 pa lang. Sagad na po ito, 36. So merong 3 to 5 kph na difference ang display panel dito sa may GPS. Pero ang ganagandahan naman ito guys, since naka-lithium battery po si Silo Pro at ang controller niya ay Bottle EM80 at ang motor hub ay 2000 watts. Isang piga mo lang po sa throttle, bigay agad siya ng power. Unlike ng lead acid, nagdagapang pa po siya bago niya ma-reach yung kanyang nakaset na speed per gear. So switch tayo ng gear 2. Ito po yung ating switch for gear. So ayan, dito po sa panel, naka 50 na po siya. Sagad na po sa 50 itong sa panel, pero dito sa may GPS natin, ay unti-unti niya pa rin inaabot. So ngayon naka 49. 50 sa panel, 49 kph naman sa ating GPS. Slight difference lang. Ayan, mga 1 to 2 kph lang ang difference sa gear 2. Again, ganun pa rin po. Pagpiga niyo po sa ating throttle, bigay agad siya ng power para mag-throttle, so hindi ka mabibitin. Switch po tayo sa gear 3. Yan, ang gear 3 po natin dito po sa ating panel 65 kph. Nakasagad na po, pero dito sa ating GPS hindi pa. So naka 60, 61. Medyo magme-maneuver lang ako kasi crossing. Sige, paglagpas ulit ng crossing, go tayo. Pagdating po sa panel, mabilis lang niya na-aabot yung speed. Pero mararamdaman niyo po yung takbo na binibilis pa. Nakapiga pa rin po ako ng sagad sa throttle. 65 po sa panel, 60 naman dito sa GPS. So bibitaw ako para makabelo ng konti. Check natin kung mababago, kung maabot yung 65. Pero medyo paahon tayo ngayon kaya parang medyo mabagal. Pero normal naman yun pagpahon, pero hindi mo naman mararamdaman na nabibiting ka. Sagad sa throttle, sagad sa piga guys, 65. Sa ating GPS is 60. Ayan, nabawasan ng isa 59 kph kasi pahon na to. But still, dito na naman, stable yung takbo, 60. So pagdating dito sa number 3, meron siyang 5 kph difference. 61, 60, ayan, sagad na piga lang tayo. Ayan, bitaw uli, then piga uli, baka nakabelo. Try pa rin natin, gumakapag 65 siya. 57, 58, 59, 61. So ayan guys, 62, 61. Ayan, so ayan, tayo na yan. Pag naka-center stand, ang kanyang top speed sa number 3 is 65. Pero kapag sinasakyan na natin, dun sa GPS, siya ay nasa 60 to 62 kph ang top speed sa gear 3. Ang battery po ni NXT Silo Pro is LiFePO or lithium iron phosphate. 72 volts, 65 Ah. Ito po ay meron ng range na 120 to 150 kilometers.
Ang kanya pong controller, naka-Votel na rin, isa sa mga trusted brands, trusted controllers ng mga kilalang e-bikes. Votel UM80 na controller. So, ito po yung controller niya ay naka-settings ng ang priority ay long range. Hindi ka naman mabibitin sa takbuhan, sa mga overtaken, hindi ka mabibitin. So, ngayon nakikita nyo, umakit tayo ng tulay o overpass. Ayan. Kaya naman, hindi naman tayo mabitin. Bukod doon, naka 2,000 watts po na motor hub itong si NXT Silo Pro. So, okay na okay siya sa mga city ride, sa mga simpleng matatarik, hindi sobra. Naibubuga siya guys. Kahit pa mag-city ride ko ng may angkas, kayang-kaya po. Hanggang 200 kilos capacity po ang ina-allow o sinasuggest ng NXT para sa NXT Silo Pro na pwedeng naging load capacity nitong ating e-bike para sa mas magandang riding experience. Nag-debian pa po tayo sa 200 kilos na capacity, nasa-sacrifice natin yung range, nasa-sacrifice natin yung speed. Ayan, at may tendency na baka mahirapan ang ating e-bike na tumakbo. So, hanggat maaari, huwag mong lalagpas sa 200 kilos capacity. Si NXT Silo Pro po, siya po ay naka-disc brake na po, front and rear. Ayan, kaya talaga namang malakas ang kanyang preno. Malakas yung kapit ng preno. Hindi ka mabibitin sa mga biglaang preno. Yung kanyang preno po sa harap, naka 220 mm. Sa likod po ay 180 mm. Ayan, may anti-theft na rin po itong si NXT Silo Pro. Meron po siyang remote na pwede nyo i-alarm. Ayan, automatic mag-lock po siya kapag naka-on yung alarm. Kaya iwas na ako. Pwede nyo rin pong i-lock mismo yung ating manibela para mahirapan pong mag-drive o hindi nga maidiretso yung manibela. Lalo na sa mga nagtatangtang magnakaw ng e-bike. Ano. Ayan, ang ganda ng view ngayon. No? So, sinunod siya, umuulan. Hindi naman ganun malakas, pero kanina pa natin binabiyahe si NXT Silo Pro habang umuulan, pero wala naman tayong naramdaman or na-encounter at na-experience na problema. Tuloy-tuloy, dire-diretso. Sarap ibiyahe pag maluwag. So, kayang-kaya makapagsabayan sa mga motor, sa mga sasakyan up to 60 kph based on GPS. Overtake natin to. Ayun guys, so CCU. Then rear shocks muna itong ating NXT Silo Pro, naka-hydraulic shocks na rin. Kaya goods to goods talaga sa mga biyahe, sa mga city rides. Si NXT Silo Pro po, built on city rides. Sa kanyang laki ng battery, pwede kang bumiyahe ng 20 kilometers per day. Tapos biyahe ka ng 1 week. So 1 week mo siya bago i-charge kung mag-work ka ng 20 kilometers per day. Kasi ang range po nitong NXT Silo Pro is 120 to 150 kilometers. So pwede na o pwede na ba ganun kalayo, no? So single charge mo, 120 to 150 kilometers. Ang kanyang power consumption o electricity consumption is nasa 30 to 50 pesos lang. So pamasok sa school, sa trabaho, pamalengke, panghatid sundo ng anak o panghatid sundo ng jowa, pwede rin. Pang chicks, pang bowling, ayan, pwede. Maraming gawin. So, itong classic scooter ni NXT, which is Silo Pro, ayan, siya ay hindi lang ginawa para sa mga kalalakihang mahilig sa e-scooter or scooters. Suggested rin dito sa mga babae, kayang-kaya rin kung i-drive ito ng mga babae. Ano? So, hindi siya ganun kabigat since naka-lithium iron phosphate na battery rin siya. Kasi yung lead acid battery guys, sobrang bigat. Advantage mo nung naka-lithium na battery, mas magaan siya, long range, pwede mong i-charge and go kahit hindi mo i-resting. Kaya kung gusto mong mag-long ride na city ride, goods na goods to guys, solo ride ka man or may angkas, hindi ka bitin kay NXT Silo Pro. Kung usapang naman, waterproof ba yan? Hindi naman po natin inuluglog ko sa baha o sa
swimming pool. Pero kung ang tanong is okay lang ba siyang mabasa habang umuulan, ano ba, nagdadrive ka, biglang gumuhos ang ulan, bumagyo, is nagbubusulan, wala pong problema. Kung naka-lithium ka, naka-bottle ka na controller, mas mataas ba yung watts ng inyong motor hub, goods na goods talaga yung takbuhan guys, walang delay. Isang tiga mo ng throttle, nagre-respond agad, siya gagapang. Sa mga nagtatanong, saan nga ba mabibili si NXT Silo Pro? Available po ito sa mga NXT e-bike branches. Pwede po kayong mag-message sa Facebook page ng NXT e-bike para malaman niyo po kung merong malapit na branch ng NXT sa inyo. Ang price po nitong Silo Pro ay nag-start sa around 6 to 8,000 kung hindi ako nagkakamali. Yan po ang price niya sa LCR at saka sa nearby province areas. Pwede bang i-drain ang life of battery? Pwede naman, pero huwag madalas. Ang suggested lang is up to 20%. Para sa iPhone lang yan guys, para mga iPhone. Diba ang suggestion lang, pag bago mag 20% o magbababa ng 20%, i-charge ang e-bike. Same lang din po yan dito kay lithium iron phosphate na battery. Side mirrors guys, okay na okay yung side mirrors niya kahit hindi nyo palitan. Kitang-kita mo yung nasa likod. At saka ano, yung side mirror niya guys, walang grado. Yung stock na gulong na to guys, makakit na. Kita nyo naman, nagdadrive ako ngayon sa basang kalsada. Never naman nating na-experience madulas. Ay, papurin nyo muna yung stock na gulong bago kayo magpalit ng ibang gulong na. So yun guys, all in, goods ang takbuhan. Sulit dito ang inyong pera. Kung may budget kayo, huwag na kayong mag-settle pa sa mga e-bike na naka-lead acid batteries. Pagdating kay NXT guys, dito sa e-bike nila, sa presyo pa lang nito, ang binayaran nyo parang battery pa lang. Kasi alam nyo yung 72 volt 65 Ah na battery na lithium, ang price range niyan around 35 to 45,000 pesos. So I think yun lang guys ang masasabi ko dito sa ating NXT Silo Pro. Kung meron kayong mga katanungan, pwede kayong mag-leave ng inyong questions sa ating comment sections. O pwede rin naman kayong mag-message directly sa page ng NXT e-bike PH kung meron kayong mga additional queries or questions. So ayun lang guys, this is EV Yahemoto, ang inyong Rapachero at galang e-bike rider. Hanggang sa susunod nating EV Yahe, ride safe and keep safe mga ka-electric. Check this out. Okay. I look good. Okay. On the street and I got my swag on.